daw ginawa ng tama ng mga nag-iimbestiga ang kanilang trabaho sa investigasyon nila sa mga nakakay sa water drugs sa India. There's a 3 million drug addict. There are. I'd be happy to slaughter them. Tama na po! Tama na po! May test pa po ako bukas! Kuya! Ano dadalhin? Kuya! Ano ba? Tama na po! May test pa po ako bukas! Kuya, ang gagawin ko na sa baril? Mula sa tahanan ng katotohanan, Nagsisilbing boses ng sambayanan. impormasyong di kalidad at totoo sa katotohanang matatamo. Ito ang DZRT GBS-CMA Televisyong 1. Para sa unang balita, Duterte nasa kustodiya ng ICC. Denzel Sariano magbabalita. Noong Marso 12, 2025, kinumpirma ng ICC na opisyal lang sumuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dinala sa kustodiya ng Congress. Ang pagsuko ay sinundan ng warrant of arrest na inilabas noong Marso 7. Makalipas ang 2 araw, Marso 14, siya ay humarap para sa kanyang paunang pagdilim at tiniyak ng mga hukom na maunawaan niya ang mga paratang at ang kanyang mga karapatang panglegal. Ayon sa dokumento ng ICC, may 3 bilang ng crimes against humanity ang naiuugnay sa kanya. Dagdag pa rito ang umuling serye ng pagpapatay at tangkang pagpatay noong taong 2011 hanggang 2019 na nakapaloob sa kumpanyang kontra illegal na droga. Bilang sa mga nabanggit ng prosecusyon ng mga insidente ng mga targeted clinic sa Davao City, mga operasyon ng panahon ng kanyang administrasyon at ang mga huling paglabag sa karapatang pagtao sa mga barangay clearance operations. Ito ang mga naging batayan ng ICC upang ituloy ang kaso. Noong ika-8 ng Setyembre 2025, ipinagpaliguan ng Trinitarian Chamber 1 ang itinakdang confirmation of charges hearing matapos humiling ang panig ng depensa noong panahon para sa karagdagang argumento. Kapag napatunayang matibay ang mga ebidensya, ililipat ang kaso sa trial chamber para sa formal na paglilitis. Kung hindi, maaari itong bagugin o ibasura ng korte. Ngunit itong ika-10 ng Oktubre lamang ay tinanggihan ng mga hukom ng ICC ang hiling ng dating Pangulo na makalaya. Ito'y dahil umano'y sa mga posibilidad na takasan niya ang paglilitis at akutin ang mga saksi. Nanatili sa ICC custody ang dating Pangulo habang hinihintay ang susunod na sesyon ng korte na mahigpit na binabantayan ng Pilipinas. At iyan ang mga nakalap na balita sa aming pagpapatrol. Patuloy namin babantayan ang pag-usad ng investigasyon. Mga biktima ng karahasan May hirap na pilit pinagsasamantalahan. at mga buhay na tinanggalan ng karapatan Ang hustisya ang kanilang pananawagan. bawat lupa ay patunay Ng pagwawalang bahala ng may kapangyarihan. Walang sino man ang mas mataas sa batas. Ang katarungan ay hindi dapat nakabatay sa kapangyarihan, kundi sa katotohanan.